Marami kang gustong marating, pero bakit parang hindi ka umaangat kahit motivated ka naman? Bakit hindi problema ang oportunidad? Baka may mga ugali kang kailangang ayusin bago iangat ang buhay mo. At kung hindi mo mapapansin, mananatili kang stuck kahit malaki ang pangarap mo. Ang pag-unlad ay hindi lang tungkol sa talino, pera o swerte. Tungkol ito sa preparedness ng isip at ugali. Maraming tao ang may pangarap pero hindi handa sa requirements ng proseso. Hindi kakulangan kundi mindset na hindi pa handang lumipat sa mas mataas na level. May mga habits na tahimik pero humihila sa iyo pababa. Pagka-insecure, katamaran, at takot sa responsibility. Kapag hindi mo sila nakilala, paulit-ulit mong mararanasan ang parehong resulta. Ang pag-unlad ay nangangailangan ng maturity, hindi lang desire. Hindi sapat na gusto mo. Kailangan handa ka. Kapag handa ka, mas nagiging malinaw ang diskarte at mas lumalakas ang loob mo kapag hindi ka handa. Kapag hindi ka handa, lagi kang babalik sa simula. Kaya mahalagang malaman mo ang mga palatandaang pumipigil sa pag-level up mo. Kung takot ka sa responsibility, hindi ka ready umunlad. Ang pag-unlad ay may kasamang bigat, pressure at accountability. Kung gusto mo ng mas magandang buhay pero ayaw mong akuin ang mas malaking responsibilidad, hindi ka pa handa. Hindi pwedeng gusto mo ang rewards pero iniiwasan mo ang requirements. Hindi pwedeng gusto mo ng mataas na sahod pero ayaw mo mag-level up ang skills mo. Ang responsibility ang tunay na sukatan kung handa ka ba sa next level. Kapag hindi mo kayang manindigan sa maliit na bagay, paano kapag bibigyan ng mas malaki? Ang growth ay nagbibigay ng demand, hindi comfort. Kung ang mindset mo ay gusto kong umunlad pero ayaw ko ng dagdag na trabaho, hindi ka makakasulong. Ang responsibility ay hindi parusa. Training ito para sa mas malayo mong mararating. Kapag hindi ka marunong tumanggap ng responsibility, hindi ka handang tumanggap ng breakthrough. Mas lumalaki ang buhay ng taong handang buhatin ng bigat. Ang pag-angat ay hindi tungkol sa ginhawa. Ito ay tungkol sa kakayahang humawak ng malaking role nang hindi bumibigay. Kung ayaw mo ng bigat, hindi mo makukuha ang taas. Kaya bago ka umangat, tanungin mo sarili mo, handa ka ba talaga sa responsibilidad ng level na hinihingi ko? Kung mas malakas pa ang excuses kaysa disiplina, hindi ka pa handa. Ang excuses ay pinakamalaking kalaban ng pag-unlad. Kahit gaano kakatalino o kagaling ang isang tao, kapag puno ng dahilan, wala rin progress. Ang excuses ay pumipigil sa momentum. Mas madaling sabihin, tsaka na. Pero ang tsaka na ay dahilan kung bakit hindi ka umaasenso. Kung laging timing ang hinihintay mo, hindi ka uusad. Walang perfect moment. Ikaw ang gagawa ng momentum. Kung ang inuuna mo ang comfort kaysa commitment, hindi ka pa handa umangat. Ang disiplina ay hindi nakukuha sa lakas ng loob. Nakukuha ito sa paulit-ulit na maliit na pagkilos. Kahit 10 minuto ng progress araw-araw, mas mabuti kaysa isang taon na excuses. Ang pag-unlad ay hindi hinihintay. Ginagawa ito. Hindi sapat ang gusto. Kung hindi kaya ng actions mo tapatan ng pangarap mo, hindi ka pa handa. Ang disiplina ang magbubukas ng pinto na hindi kayang buksan ng motivation. Kung gusto mo ng instant result, hindi ka pa handa sa totoong pag-unlad. Ang desire for instant success ay palatandaan ng unprepared mind. Kapag gusto mo na mabilis na resulta, ibig sabihin hindi mo pa naiintindihan ang proseso ng tunay na pag-angat. Ang growth ay dumarating lang ng mabagal, hindi biglaan. Kung ayaw mo dumaan sa proseso, hindi ka pa handa sa prutas. Ang impatience ang kalaban ng consistency. Kapag hindi mo agad nakita ang resulta, nawawala na agad ng gana. At yan ang dahilan kung bakit hindi ka umaabot sa dulo. Ang pinakamagandang resulta ay nanggagaling sa mahabang paghihintay at consistent effort. Ang tunay na progress ay hindi nakikita araw-araw, pero nararamdaman pagdating ng panahon. Kapag ang mindset mo ay, kapag walang mabilis na resulta, hindi ko na itutuloy. Ibig sabihin, kailangan mo munang ayusin ang expectation mo. Ang growth ay parang pag-build ng muscle. Internal muna, bago makita ang external. Kapag marunong kang maghintay, marunong kang umasenso. Kapag hindi mo kaya ang waiting season, hindi ka pa ready sa harvest season. Kung hindi ka sanay tumanggap ng feedback, hindi ka pa ready umunlad. Ang pag-unlad ay nangangailangan ng humility. Kung hindi mo kayang tanggapin ang feedback, hindi ka pa handa mag-level up. Feedback is growth information. Hindi ito insulto.
Ito ay mapa. Kapag allergic ka sa correction, sinisira mo ang pinto ng improvement. Ang pride ay tahimik pero malakas na hadlang sa pag-angat. Kung mas inuuna mo ang pride kaysa progreso, hindi ka uusad. Mahirap tanggapin ang mga pagkukulang, pero doon nagsisimula ang maturity. Kapag marunong kang makinig, mas mabilis kang umaangat. Ang taong ready umunlad ay teachable. Hindi nila tinitingnan ang feedback bilang attack, kundi opportunity. Kung gusto mong mag-improve, kailangan mong matutong tanggapin ang hindi komportableng katotohanan. Growth requires openness, not defensiveness. Kung hindi mo kayang i-manage ang emotion mo, hindi ka pa handa sa mas malaking level. Ang emotional stability ay requirement para sa success. Kapag padalos-dalos ka sa decision making dahil sa feelings, masisira ang progress mo. Ang hindi marunong mag-manage ng emotion ay madaling sumuko, madaling mapagod at madaling ma-overwhelm. Ang pag-angat ay may pressure. Kung hindi mo kaya ang maliit na stress, paano mo kakayanin ang malaking responsibilidad? Ang self-control ay hindi pagiging malamig. Ito ay maturity. Sa pag-unlad, hindi laging smooth ang daan. May rejections, may failures, may pagod. Kung sa maliit na problema pa lang ay bumibigay ka na, hindi ka pa ready sa susunod na stage. Ang upgraded life ay nangangailangan na upgraded emotional strength. Kailangan marunong kang kumalma, umintindi, magpahinga, at bumalik ulit. Emotional discipline creates clarity, and clarity creates success. Kung hindi mo kayang tanggapin ang discomfort, hindi ka pa handa umunlad. Ang growth ay produkto ng discomfort. Lahat ng mga gandang nangyayari sa buhay ng tao ay nagsimula sa hindi komportableng desisyon. Kung gusto mong magbago ang buhay mo pero ayaw mong maging inconvenience, hindi ka pa ready umangat. Ang comfort zone ay pinakamasarap na lugar pero wala itong future. Ang progress ay dumarating kapag marunong kang mag-adjust. Kapag kaya mong harapin ang hirap, doon ka nagiging matatag. Ang discomfort ang nagbibuild ng discipline, mindset, at resilience. Kung gusto mo ng bagong level, kailangan mong tanggapin ang bagong struggle. Walang pag-angat na walang kaakibat na hirap. Kung hindi ka sanay masaktan, matakot, mapagod o malito, hindi ka pa ready sa transformation. Discomfort is a doorway to elevation. Kapag tanggap mo ang discomfort, handa ka sa pag-unlad. Ang unang sign ng readiness ay self-awareness. Makikita mo ang ugali mong humahadlang sa'yo. Hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang willing magbago. Ang pag-unlad ay proseso, hindi instant. At nagsisimula ito sa pag-amin na may kailangan ka pang ayusin sa sarili mo. Kapag handa ka na sa responsibilidad, disiplina, pasensya, feedback, emotional stability at discomfort, doon magsisimula ang tunay na pag-angat. Kung gusto mo umunlad, simulan mo sa pag-adjust ng sarili dahil ikaw ang pinakamalaking susi sa pag-angat mo. Kaibigan, kapag nagustuhan mong video na to, sana abangan mo pa ang mga susunod nating video. Kaibigan, hanggang sa muli, kita-kits!